Nagsakripis ako ng lahat at nag-ipon ng 100 piso para makapag-asawa ng isang asawa. Ngunit makalipas ang 3 buwan, tumakas siya kasama ng iba. Dahil dito, ako ay naging katatawanan sa bayan ng Liuan. Simula noon, umalis ako sa aking bayan at naglakbay sa malaking bahagi ng bansa. Habang nagtatrabaho sa kahoy, hinahanap siya. Sa wakas, isang araw, habang gumagawa ako ng muebles para sa iba, muli kong nakita siya na may yakap na apo. Bigla akong napaluha. Alam mo ba na hinanap kita ng 30 taon? Ibalik mo sa akin ang 100 piso. Biglang naglabo ang paningin ko at natumba ako. Pagkatapos kong muling magising, nabaling ko na ang sarili ko sa edad na 21. Ito ay ang unang gawa ko noong nagsimula ako. Matibay ang pagkakagawa ng tenon at mortise. Pero sobrang pangmasa ang itsura nito. Dahil binigyan ako ng langit ng pagkakataon na bumalik. Mahigit 30 taon na karanasan sa pagiging master carpenter. Hindi ito dapat ipagwalang bahala. Kapatid, sa ganitong malamig na panahon, ano ang ginagawa mo sa loob ng bahay? 8. Bakit ka nandito sa ganitong malamig na panahon? Pagkatapos ng bagong taon, 22 ka na. Sa kanlurang bahagi ng nayon, 6 May. Tumango ka. Bukas, dadalhin ng ate ang mga regalo para sa kasal. Sisikapin na maayos ang kasal bago magpasko. Para hindi mag-isa sa bagong taon. Hindi, ayaw ko ng kasal na ito. Suyanmi, hindi kita gusto. Hindi ko gusto ang isang mahirap na nag-ukit ng kahoy. Tapos pipiliin pa ako. Anong dalaga ang nagustuhan mo? Gusto ko yung anak niyang Zeshu. Siyang Luoyan. Paborito ng ama siyang Zeshu. Alam mo ba kung gaano karaming dowry ang hinihingi niya? 1,000 yuan. Kahit na si Sanjifu ay isang village leader, hindi namin kayang ibigay yon. Hindi ko kayang pakasalan si Luoyan na babae. Ate San, sa buhay kong ito, siyang Luoyan lang ang pakakasalan ko. Siyang Luoyan ay pinalaki sa luho. Mas mabuti pa si Xuyanmi, alam ang tamang oras. Kailangan niya ng 1,000 yuan. Gusto lang niyang ipakasal ang anak na babae sa lungsod. Gaano nga ba kaganda si Luoyan? Nakita ko ng buong buhay ko. Tungkol sa napakalaking halagang 1,000 piso. Kung gusto mong pakasalan siyang Luoyan, kailangan mo munang kumita ng 1,000 piso. Sige, Ate San. Bumalik ka pagkatapos ng 7 araw. Kung makakakuha ka ng 1,000 piso sa 7 araw, tutulungan ka ni Ate San na pakasalan siya. Haha, isang salita na lang. Ginoo, ito ang uso sa timog. Ito ay isang kombinasyon na kabinet. Para sa pag-aasawa ng anak na lalaki. At para sa pag-aasawa ng anak na babae. Mas magandang kasal kapag may dalang regalo. Wala nang ibang katulad nito sa lugar na ito. Hindi mo na ito matatagpuan. Presyo ba yan? 1,200. Kasama na ang installation sa bahay. Naku po, 1,200. Naku po. Kuya, talagang tinatawag mong 1,200. Huwag mong sabihin ngayong araw. Sa 10 araw, hindi pa rin mabebenta. Ang mahal naman, kuya. Ang mga kalakal ay para sa mga taong may kapalaran. Talagang mahirap sabihin ang tungkol dito. Kapatid, paano mo balak ibenta ang komposisyon ng kabinet na ito? Kapatid, ang ganitong kasanayan ay hindi natututo sa loob ng 30 taon. Ang kabinet na ito ay gawa ng iyong guro, di ba? Talagang eksperto ka, kuya. Itong kabinet na ito, talagang gawa ng isang bihasang manggagawa. Naginugol ang kalahating taon sa paggawa nito. Sa Begang, iisa lang ang ganito. 1,200, kaibigan, makipagkaibigan ka na. May libreng delivery sa bahay. Kasama na ang pag-install sa bahay. Sige, dalhin ang kabinet at sumama na tayo. Sige, tara na. Naku, nahirapan ang maliit na guro. Salamat, ate. Sakyan mo ako ah. Sa susunod, huwag mo akong hayaang makita kang naglalaro sa tabi ng ilog. Kada kita makita, suntok ka. Bakit ka nandito? Panahon na ba? Anak, saan ka nakakuha ng ganitong kalaking pera? Di naman nangupit o nang hold up. Ibibigay ko na lahat sa'yo. Ikaw ang bahala. Pakisuyo, pakasalan mo siyang Luyan pabalik sa bahay. Tinanong kita. Yung kinita ko sa sariling kakayahan. Yung set ng kombinasyon na kabinet. Kakatapos lang magbenta kanina, nabenta na agad. Nandito na lahat ng pera. Totoo, kahit sino man ang lokohin ko, hindi kita kayang lokohin. Sister! Matapos ang pagtuturo, sa wakas ay nakapagtapos na si Yao at lumabas sa mundo. May pag-asa na siya. Kung alam lang ng mga magulang ninyo, sana ay gabayan siya sa malaking yaman at kasaganaan. Maraming pagpalain siya. Magkaroon ng magandang asawa. Masaya at masagana. Anak na babae, ano nang iniisip mo? Wala. Heto ang pera mo. Kahit na siyang sekretary ay kailangang 1,000 yuan. Dote. At saka yung pera para sa kasal sa hinaharap. Makakapaglabas ka ba ng pera para sa kasiyahan?
Kahit na wala na ang mga magulang, nandyan pa rin ang 4 mong kapatid na babae. Ate San, tama na. Huwag mo akong gawing ganito. Makakapasa ba ito kay Yang Zishu? Hindi pa sigurado. Pero sigurado akong walang problema kung tutulungan tayo ni Ate San. Huwag mo akong masyadong kalagkarin ng dila. Hindi na kita papakainin. Siguradong pagod ka na nitong mga nakaraang araw. Bumalik ka na at magpahinga. Dalhin mo na lang ito at isipin mong piyesta na. Uwi na ako, ate. Sige na, sige na. 1,000 yuan na kasal ay isang panimulang hakbang lamang. Luyan, gusto kitang pakasalan. At gusto kong bigyan ka ng pinakamagandang bahay na gawa sa pulang ladrilyo sa paligid, na may flush toilet. Ang bahay na ito ay hindi sapat para sa'yo. Kailangan ko pang magsikap. Nasa bahay ba siyang Zaishu? Ako si Xionggang. Sa nayon ng Xiaowei. Kapatid na Xeong. Tuloy po, tuloy po. Sanay pa rin akong uminom nito. Kapatid na Xiong, hindi mo na kailangang gumastos ng ganyan. Ano ang ginagawa mo? Kapatid na Yang. Ngayon, nandito kami ni Jenlei para sa isang magandang balita. Kapatid, kung papayag ka, magsasama ang ating mga pamilya ng mas malapit. Maaari bang malaman kung sino ang pinapakasalan ng kapatid na si Xiaong? Siyempre, ang aking hipag. Siyang kasamahan sa baryo. Si Wiyuan, ang aking hipag, ay bagong nag-aral bilang karpintero. May kakayahan. At masipag at malakas din. Lahat ito ay nakikita ni Yang Zibu. Sandali, Xiong Laodi. Sigurado akong alam mo ang mga banta ni Laoyang, di ba? Si Luoyan ang pinakamamahal kong anak na babae. At nakapagtapos na ng mataas na paaralan. Maganda at matalino. Sasabihin na lang na gusto niyang mamuhay ng maayos sa lungsod, hindi ba? Haha, hindi naman labis, hindi naman labis. Yung bride price na hinihingi ni Secretary Yang. Ako ang maliit kong bayawang personal na kumita nito mag-isa. Hindi pa niya ito ginamit. Kaya pinapunta niya ako at ang asawa ko para magpakasal. Si Wiyuan nag-ipon siya mag-isa ng 1,000 yuan. Ganito pa ba siya noong kabataan niya, sobrang mahirap. Yen, kilala ko si Wiyuan. Tapat at masipag siya. Pero hindi siya may urban na rehistro. Dapat tayong magpalitan ng damdamin. Ang anak kong babae ay kailangan pa ring magtrabaho sa bukirin. Hindi siya makakalayo sa mga taniman na. Kaya tungkol dito, kapatid na Xiong. Pasensya na pero hindi ko maaaprobahan. Kung alam ko lang, nagpadala na sana ako ng tagapamagitan. Para hindi mapahiya si Sanjifu. Anong ikinahihiya ko? Dala ko yung 1,000 yuan na kinita mo. Taas ang ulo ko ng buong buo. Pero ang problema, hindi talaga naniniwala si Laoyang na ikaw ang kumita niyan. At saka, kung magpapalagay siya ng sarili niyang sitwasyon, hindi ko rin siya mapipigilan na magsalita. Sa totoo lang, hindi mo talaga siya mapipigilan. Walang anuman, kuya. Narinig ko na may nagtanong na sa bayan tungkol sa kasal. Pumayag na si Yang Zishu. Kaya, Yaudi, sa tingin mo ba makakakuha ng impormasyon si Sanjifu tungkol sa taong ito? Sa tingin ko, may problema ang taong ito. Baka may mga sakit siya. Ay, babalik ako at magtatanong. Tutulungan kitang magtanong. Oh, Kuya Sanji. Tulungan mo akong magtanong. Kung sino ang gustong magpagawa ng kabinet. Ako na ang bahala sa materyales at paggawa. 1,200 yuan bawat set, ayos lang. Sige, tatanungin ko rin. Kaya bumalik na kayo ng maaga. Hindi ko na kayo hihintayin pag madilim na. Uy, asawa. Nararamdaman mo ba? Parang nagbago na ang kapatid. Hindi, pareho pa rin siya. Pinapagalitan ako dahil di ako sumusunod. Bakit? Ano bang hindi niya sinusunod? Ang taas ng kanyang mga pangarap, nakakainis. Kung makikinig siya sa akin, dapat niyang pakasalan ang panganay ng pamilya Xu. Magkapareho ang estado ng pamilya. Sa hinaharap, mas kaunti ang pagdurusa niya. Manugang. Narinig ko na ang panganay ng pamilya Xu ay medyo mayabang. Hindi ko lang alam kung totoo. Kung totoo man, basta tanungin mo at malalaman mo. Hindi mo ito may tatago, ayos na. Mas mabuti pang tulungan mo si Yao di na magtanong-tanong. Yung pamilya sa bayan, ano ang pinagmulan nila? Para mapatahimik na siya. Sino ako? Ako yun. Paano mo nakalimutan pa ang dating kaklase mo? Talagang nakilala mo ako kanina. Sa totoo lang, hindi talaga ako makapaniwala. Pag-isipan ko muna. Magaganda at maayos na mga babae sa buong bayan. Maliban sa matandang kaklase kong siyang Luoyan. Wala nang iba pa. Matapang magsalita. Anong balak mong gawin? Magpapagawa ka ng ilang set ng kombinasyon na kabinet. Ngayon, uso na sa timog. Kung gayon, talagang ikaw ang kumita ng 1,000 yuan na pangkasal, no? Siyempre, kung may kahit 1 sentimo na peke, sana'y magalit ang langit sa akin. Tatay, gusto kong magpakasal kay Wuyuan. Anong kabaliwan yan? Walang ganitong desisyon na ikaw lang ang gagawa.
Nakita ko na siya. Naniniwala akong siya mismo ang kumita ng dote. Kaya may kakayahan siyang bigyan ako ng magandang buhay. Yung tao sa lungsod na yon, parang hindi ako komportable sa kanya. Parang malagkit. Anong mga pinagsasabi ni Wu na yon sa'yo? Pumunta ka ba sa kanya kaninang umaga? Kaklase kami mula sa elementarya. Marami kaming napag-usapan. Hindi mo man lang ako pinapansin. Bakit ko naman ikaw papansinin? Nasa kanya ang mga binti. Maaari ba akong makapanatili? Yun akala mo ba ay katulad ng dati? Bakit mo pa kailangang pag-usapan ito sa harap ng mga bata? Anong masama sa pagbanggit nito? Hindi katulad ng ibang tao na palihim, na gumagawa ng mga kalokohan. Hindi makatulog kagabi kaya ginaya kita ng kaunti. Hindi ko akalain na mas maganda ka pa sa tunay na buhay. Maganda ang pagkakaukit mo. Wala pang 5 buwan, malapit na ang malaking implasyon. Bago yon, kailangan kong makakuha ng 3 set ng kabinet. Mag-imbak ng lahat ng materyales sa konstruksyon. Kumain ka na, ikaw ang mauuna. Meron pa naman ako dito. 2 araw nang hindi dumating si Luoyan. Akala ko ay nakasama ko siya ng 3 buwan sa nakaraang buhay. At siya ang aking ex-asawa. Talagang mahilig sa mayayaman. Bakit parang may nangyaring kakaiba ngayon? Oh. Naisip mo pa rin ba ang paborito ng sekretaryo? Yung magandang dalaga na siyang Luoyan. Sinasabi ko sa'yo, kailangan maging makatotohanan sa buhay. Bago maghanap ng kapareha, dapat munang magmuni-muni. Tumingin sa sarili. Sabi na ng matatanda, kapag nagpapakasal, dapat ay may magandang asawa. Tungkol sa ganda at talino, hindi bagay sa'yo siyang Luoyan. Dahil na, sinabi na ni Sanji sa tatay ko noon. Hindi na ako magmamalaki. Hindi ko naman sinisisi ang kahirapan ng pamilya mo. Handa akong makipagsapalaran sa'yo. Sa huli, sa hirap at ginhawa, darating din ang saya. Sabi mo nga, di ba? Umalis ka na, hindi kita gusto. Oh, ang taas ng tingin mo sa sarili mo. Hindi naman ikaw may 1,000 pesos lang, di ba? Akala mo talaga na gusto ka ni Sekretaryo Yang. Yung pera na yan. Pinapangarap mo pa ang kasal kay Yang Luyan. Hindi matatakot si Ginang Nen. Sasabihin ko sa'yo ng hayagan. Kapag hindi mo nakuha si Yang Luyan, ang swanmate niya, balik ka dito at hanapin si Ginang Nen. Pero hindi na magiging ganon ang presyo niyan. Mag-relax ka lang. Kahit na mag-isa ako habang buhay, hindi kita hahanapin. Paalam na sa'yo. May tao ba dito? Ano ang ibig sabihin ng tawagin ang kaluluwa? Ay nako, bakit hindi mo ako tinutulungan? Noong dati, ikaw ang nakikipaglaban sa tatay ko. Kailan ba ako hindi nakasama sa'yo? Nakalimutan mo na ba kung gaano mo pinahahalagahan ang batang iyon? Siyempre, magkasama tayong mga kaklase ng 9 na taon. Kilala na natin ang isa't isa. Nanay, hindi mo ba nasabi noon na gusto mong magpakasal sa isang kaklase na may kaparehong pananaw? Kung hindi dahil sa pagpunta sa kanayunan, hindi sana ako napansin ng tatay ko, di ba? Sinabi ko pa nga sa'yo. Magsumikap na makapag-asawa sa lungsod. Kahit ano pa man, hindi ako magpapakasal kay Wuyuan. Yung may sakit sa lungsod, nakakadiri kapag nakikita. Paano mo nalaman na may sakit siya? Huwag na sanang manghula ng masama sa kanya. Hindi rin naman ako sigurado na may sakit siya. Pero mula nang makita ko ang enerhiya ng batang 20 anyos, sigurado na ako na may sakit yung tao sa lungsod. Paano mo nakita ang sigla at enerhiya ng batang lalaki? Kumusta na kayo ni Wu sa batang yon? Ay nako, saan ka ba napapunta? Sa taglamig at tag-init pa nga. Si Wu ay nakasuot lang ng maikling mangga sa bahay habang naglilinis ng gamit. Kung sa lalaking taga-city yon, kaya niya ba? Maganda ang kalagayan ng pamilya sa city. Hindi na niya kailangang maghirap ng ganito. Nanay, naniniwala ka ba sa sinasabi mo? Sige na, magpakatotoo ka. Hintayin mo na lang si Itay na makabalik. Yang, hindi ko talaga alam ang tungkol dito. Kailangan mo akong paniwalaan. Ay nako, napaka-inosente ko dito. Ano na ang gagawin ko? Tumigil ka, ang dilim dito, delikado. Saan ka pupunta? Bata, hindi mo alam na dapat umiwas sa mga ganitong sitwasyon. Wala akong pakialam sa anuman ang nangyayari sa'yo. Bukas ka na lang lumabas. Ay. Yung usaping tungkol sa may sakit sa lungsod ay tuluyan ng nabigo. Nahulog ang dangal ng pamilya Yang ko. Kung sana ang batang mahirap ng pamilya Wu ay makapagpakumbaba ngayon. Kahit nadalhin lang ang mga bagay na yon pabalik at humingi ng tawad. Baka bumaba na ako sa hagdang ito. Nagsisisi ka na ba? Walang daan pabalik, di ba? Sayang, walang gamot para sa pagsisisi sa mundo. Bumalik ka na agad dito. Bakit ka sumisigaw sa labas? Nagmumulto ka sa gitna ng gabi.
Ay naku, Kuya Xiong. Pasok ka, pasok. Kuya Xiong, ano sa tingin mo? Kailan natin dapat ipagdaos ang kasal ng dalawang bata? Ano ang dapat gawin? Tungkol dito, Kuya Yang, ikaw ang magsalita, ako'y tahimik. Kung kaya, gawin mo. Kung hindi kaya, lumikha ka ng kondisyon para magawa. Sa tingin ko kasi, habang maaga pa ang magandang araw bago ang taon, gawin mo na agad. Hindi na bata ang anak kong babae. Sa ibang bahay, may mga anak na rin sila. Malapit na ring magpaalam ang tatay ko sa taon. Kung magmadaling mag-ayos, baka maapi ang mga nakababata natin. Hindi naman, hindi naman. Matagal nang nakahanda ang mga gamit pangkasal sa bahay. Yung mga pangunahing gamit na lang ang binili. Magpapasuot ng ilang bagong damit. Siksiawu ang mag-aayos ng bagong bahay. Maglalagay ng bagong kama at iba pa. Kung kailangan ng tulong, magpakatino ka lang sa salita. Sapat na ang sinabi mo, Kuya Yang. Ako na ang bahala sa kayaw. Kung hindi ko magawa, Kuya Yang, tanungin mo si Yao. Magpapakasal ka na. Sa tulong ni Secretary Yang, pumayag na sila. Ayon sa iyong inaasahan. Yung tao sa bayan ay talagang may sakit. Nainis talaga itong taong ito kay Yang. Sasamahan ko kayo ng ate mo para mas mapabilis. Sige, laro tayo. Akala mo nagmamahjong ka. Ang tawag dyan ay sabay na sabay. At saka, hindi pa kami kumakain ng ate mo. Saktong-sakto, bagong luto lang ngayong gabi. May kalahating kaldero pa nga. Saktong-sakto tayo. Habang uminom at magkwentuhan, tingnan natin kung paano ka maghahanda sa kasal. Huwag kang matulog ng sobrang higpit sa gabi, para hindi ka matukso ng mga magnanakaw na hindi mo alam. Nauunawaan ko, Atres. Anak, anong ibig mong sabihin kanina? Balak ni Loya na pumasok sa bahay bago magtapos ang taon. Ito rin ang ibig sabihin niyang Zeshu. Naisip ko pang mag-ipon ng mas maraming pera, bago ko siya dalhin sa bahay. Magtatagal pa ang buhay mag-asawa. Ang pag-aasawa ay darating din sa tamang panahon. Bunso, hindi mo kailangang masyadong magpakastrikto sa forma. At huwag mong isipin na may utang na loob ka sa kanila. Magandang pasok sa bahay noong nakaraan. May 20 araw na lang bago ang bagong taon. Dahil naglakas loob si Loyan na magpakasal sa akin na isang mahirap na tao. Kahit na hindi ako matulog, isusugal ko ang buhay ko. Sa loob ng 20 araw na ito, gusto kong maghanda ng isang pinakamagandang kasalan sa buong baryo. 3 bayaw, bukas ay tulungan mo akong ipakalat ang balita. Pumunta sa kabinet ng kombinasyon. Ako na ang tatanggap ng order. Huwag kang mag-alala kahit hindi ako kakain o matutulog. Kailangan kong gawin itong maayos at makuha ang kasiyahan. Bigas. Baka si Xia Wen ay natutulog na rin sa bahay nila. Hindi ko alam kung nagising ba ang batang ito o hindi. Bakit kaya walang galaw si Dahuang, may mali ba? Anong tao? Ha 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 ha. Sabihin mo kung ano ang pangalan mo. Ilan kayo sa bahay? Gaano kalaki ang lupa nyo? Sasabihin ko, sasabihin ko. Ang pangalan ko ay Chang Erbiao. Tinatawag nila akong Biaozi. Ang bahay ay nasa Erdao Yuzi. Sa bahay, natitira na lang ang mga magulang ko at ako. Hindi ko talaga alam kung ilang sakong lupa yon. Huwag mo akong saktan, ikaw lang ba mag-isa? May kasabwat ka ba? May nagturo sa akin kung paano gawin ito. Kasama ba siya sa kasabwat? Sino si Xuyan Mei? Sabi niya na kaya mong magbigay ng 1,000 yuan na dowry. Siguradong mayaman ang pamilya. Talagang malaking sorpresa. Ikaw nga, ako nga. Ang bilis mong umalis ah. Kailangan ko pang magsikap sa pagbibisikleta para makahabol. Sumakay ka na, sasamahan kita. Sinabi mo na nga, kailangan magsikap para makahabol sa akin. Pagpasok ko ulit sa sasakyan, mas mabagal ka pa rin magmaneho, bahala ka na. Ibigay mo na sa akin, haharapin ko siya. Hindi pwede, natatakot ako na mapahamak ka. Ganyan ka lang, iniisip mong pakasalan si Wuyuan sa pamilya namin. Anong magandang panaginip yan? Ako siyang Loyan, sasabihin ko sa'yo. Kung ninakaw mo ang aking lalaki, hindi ka pa rin karapat-dapat. Hahaha, hindi nakuha. Ang asawa ko ang nag-utos sa iyong aso. Si Chang Erbiao ay pumasok para nakawin ang Dory. Maghintay ka lang. Darating ang grupo ng mga otoridad para arestuhin ka. Pero mas maganda rin ito. Hindi na kayo kailangang magkasama dito sa bahay sa loob ng ganitong taon. Makakatipid pa kayo sa pagkain at gastusin. Suyani, tama ba? Sundan mo ako. Hindi ka ba nawala ang dignidad? Anong ginagawa mo? Parang hindi naman kailangan ng ganitong kahaba at kalapad sa kombinasyon na kabinet. Gagawa tayo ng bagong kama na matutulugan natin dalawa. Tingnan mo, ito ay Western court style. Ito ay kombinasyon ng Western at Chinese na maliit na modern style. Anong gusto mo?
Sa tingin ko maganda lahat. Basta matibay ang kama, ayos na. Sa totoo lang, isang kama lang naman. Basta makatulog, okay na. Huwag nang mag-isip ng sobra. Sobrang minadali ang kasal na ito. Wala pang bagong bahay. Talagang pinahirapan kita. Pero pansamantala, hindi pa kita mabibigyan ng bagong bahay. Pero kaya kong bigyan ka ng bagong kama. Yang luoyan. Tapos ka na, tuluyan ka ng naakit. Iniisip ko pa noon na mag-alaga ng ilang manok para sa itlog at pagkain. Huwag kang mag-alala hanggang sa katapusan ng susunod na taon. Gagawin namin ang lahat para mapalaya ang bahay at muling itayo. Anong gusto mo, gagawin ko para sayo. Tama ba, Midi? Nakalimutan ko sabihin sayo kanina. May isang pamilyang nasa koponan natin na gusto ng kombinadong kabinet. Pero sabi nila mas maganda kung maglagay tayo ng plywood na ganyan. Para angat sa panlabas at madali pang alagaan. Walang problema. Huwag kang mag-alala sa presyo, hindi ko kailangang ipakita ang respeto ko. Mayaman ang pamilya niya. Tingnan mo, dumating na ang pagkakataon para kumita. Sobrang bait sina ate at kuya sa atin. Kahit na maaga pumanaw ang mga magulang natin, mabuti pa rin sila sa atin. Lahat sila ay pinagkatiwalaan ng mabubuting tao. Hindi nila pinaghirapan ang kahit isang sentimo sa dowry natin. Maliban lang sa pera para sa kasal ni Yao na iniwan nila sa atin. Ipakita mo lahat ng mga kapatid mo kay tatay at nanay may sakit sila. Hindi tayo pinilit magbayad kahit isang sentimo. Ngayon, si Yao Di ay nakahanap ng magandang babae. Naghihintay na mag-asawa at magsimula ng sariling buhay. Kami na mga ate. Sa tingin mo, dapat na nating ayusin ang kasal ni Yao Di para sa mga magulang natin. Ako na ang mauuna, magbibigay ako ng 300. Nasa likod mo ang mga magulang mo, nakatingin sila sa iyo. Sabi nila, ang panganay na kapatid ay parang ina. Sa nangyari ngayong araw, talagang parang hindi mo nakikita. Paano ka makakatulog ng maayos nang walang nararamdaman? Wala akong pera. At saka, kaya ni Yao na magbigay ng 1,000 yuan na pang-engagement. Para sa kanila. Kung sana ay may puso ka man lang, kahit na maliit. Iyan din ang iyong pagpapakita ng pagmamalasakit at konsensya bilang panganay. Kahit na ang iyong bunso ay mayaman na mayaman. Bilang panganay, hindi ka mawawalan ng konsensya. Nagalit ang iyong asawa. Gusto mo bang pumunta at pakalmahin siya? Hindi na. Naniniwala ako na kayang kontrolin ng asawa ko. Alam niyo rin ang kalagayan ng bahay namin. Ito lang ang kaya kong dalhin. Ito lang ang meron ako. Walang dagdag na kahit 1 sentimo. Ate, kung hindi dahil sa bunso, hindi ko sana ito gagawin. Ngayon, huwag kang umasa na makakauwi ka na may kahit 1 sentimo. At sinabi rin ng bunso, lahat ng ginastos natin ngayon ay itatandaan niya. Sa hinaharap, ibabalik niya ito ng buo. May ganitong kapatid na may malinaw na prinsipyo at matatag. Masaya na kayo sa inyong sarili. Kung iba ang pamilya, baka tanggalan pa tayo ng balat ng mga magulang. Baka hindi tayo palampasin. Walang silbi ang gawin mo. Sakat-saka, ito lang ang 50 pesos ko. Hindi naman bobo ang bunso. Sino ang nagbibigay ng marami, sino ang nagbibigay ng kaunti, hindi niya alam ang bilang. Mas mabuti pang sabihin na ang mga ate na tulad namin ay nag-uusap upang ipakita ang aming damdamin. Kaysa sabihin na binibigyan tayo ni Yao ng isang pagkakataon. Si Yao ay isang tao na magtatagumpay sa malaking bagay. Lahat ay alam na mahirap magbigay ng tulong sa panahon ng kagipitan. Mas madali ang magdagdag ng ginto sa magandang damit. Ngunit may mga taong mas gugustuhin pang magdagdag ng ginto sa magandang damit kaysa magbigay ng tulong sa oras ng pangangailangan. Mas pipiliin nilang magdagdag ng ginto kaysa magbigay ng tulong sa panahon ng kagipitan. Ako na ang bahala sa mga gamit sa kama ni panganay at pangalawa. Sigurado ka ba na hindi magagalit si Tatay Zong dahil dito? Hindi magagalit si Tatay Zong. Sige, ibibigay ko sa iyo ang pagkakataong ito. Pero kung makuha ko man lang na may masabi mula kay Tatay Zong, huwag mong sisihin ang ate mo kung magagalit ako. Hindi, gagawin ko yan, panganay. Babae, huwag mong akalaing palagi akong pabor sa pangalawa. Paano ba tratuhin Yao Di ang 3 pasaway sa inyo? Alam ko, actress. Tingnan mo ang utak ko. Laging iniisip ang mga bagay. Kaya ka na-freeze. Hindi ko rin inasahan na makakasakay ka sa sasakyan ng ganito kabilis. Tiyakin mong nakaupo ka ng maayos. Ilagay mo ang kamay mo sa loob ng aking padded jacket para mapanatili ang init. Hawakan mo ako ng mahigpit. Bumaba ako ng konti ngayon. Kung lamigin ka, sabihin mo lang sa akin. Alam ko na, dati sa bayan ang layo-layo noon. Ngayon, bakit parang ang liit lang ng distansya? Memory foam. Sa panahon ngayon, tanging mga high-end na hotel lang ang may ganitong luho. Bakit ka bumibili ng napakaraming spring? Pagdating ng panahon, malalaman mo na. Tama, marunong ka bang magtahi? Marunong. Kaya nga,
Nagpasya ang organisasyon na ibigay sa iyo ang isang marangal na gawain. Salamat sa tiwala ng organisasyon. Tinitiyak kong matatapos ko ang gawain. Ngayon, binigyan ka ng pera ng ilang mga kapatid mo. Kasama ang nakatatandang kapatid. Tiyak na hindi nagkulang ang pangatlong kapatid sa pagalit. Mabuti na lang at alam mo rin. Ayaw lang talagang maghiwalay ng pamilyang ito. Naiintindihan ko, bayaw ng pangatlong kapatid. Mag-relax ka. Basta't ako at si Luoyan ay mamuhay ng masaya. Hindi matutuloy ang pagkasira ng pamilyang ito. Ay, tama yan. Mabuti naman at hindi na sayang ang pag-aalala ng ate mo sa loob ng maraming taon. Ang ganda ng suot mong damit. Ito ay damit na handog ng nanay ko para sa akin. Sinadya kong isuot ito para ipakita sa iyo. Walang tatalo sa galing ng nanay natin. Lalo na't maganda ka, bagay sa iyo ang kahit anong suot. Suwabe ang dila mo. Ito ang dowry na binigay mo. Matagal nang binigay na sa akin ng tatay ko. Nakikita ko na abala ka sa kasal. Kung kailangan ng pera, ibibigay ko sa iyo. Pero hindi mo na kailangang gamitin ngayon, hindi pa kailangan. Ingat mong mabuti. Hindi pwedeng pekin ang totoo. Ano ba talaga ito? Narinig mo na ba ang tungkol sa Simmons? Napakasarap matulog dito sa kama. Ikaw, isang karpintero, kaya mo pang gumawa ng Simmons. Diyos ko, ano pa ang hindi mo kayang gawin? Sinabi ko nang ibibigay ko sa iyo ang pinakamagandang kama sa kasal. Siyempre, kailangan kong tuparin yon. Sobrang ganda na ng ginawa mo. Hey! Gusto mo ba? Gusto mo ba? Subukan mo rin, umupo ka dito. Yaudi. Nasaan ka na? Naistorbihan ba kita, kayo dalawa? Hindi po. Kahit naistorbohin ka ni Sanjay, ayos lang. Basta sa makalawa, magpapakasal na kayo. May mga oras na walang tao na istorbo. Sige na, huwag ka nang tumawa. Ngayon, kayong dalawa pumunta na para sa pagkuha ng sertipiko. Sabay na rin sa bayan ng department store. Bumili ka ng isang relo mula sa Shanghai para kay Luoyan. Pagkatapos ikasal si Luoyan sa atin. Hindi pwedeng walang idagdag. Para hindi mapahiya ang iba. Tingnan mo ang mga kasangkapan dito. Ang ukit at ang nakatagong kandado. Tiyak na ito ay mahirap hanapin sa nakaraang buhay. Isang natatanging obra ng mga artisan ng Xiangshan. Lahat ito ay mga walang halagang antigong bagay. Ang kahoy na ito ay tiyak na tunay na huanghuali. Kasama ang galing ng Xiangshan. Sa hinaharap, ito ay magiging napakamahal na pambansang kayamanan. Ang lumang aparador sa hinaharap ay magiging napakamahal na pambansang kayamanan. Buwan ng hangin. Ang magandang kahon, lumang aparador, kuya, magkano ang benta mo sa mga kasangkapan na ito? Ang magandang kahon, anong piraso ang gusto mo, luma? Lumang aparador. Itong mesa ay 100 yuan. Kuya, talagang gusto kong bumili. Pwede bang 20? 20 para sa oktagonal na mesa. Ito ay kasanayan ng Xiangshan Bank. Akala mo binibili mo ang mga gulay. 20 pesos, puro mga sirang bagay lang ang mabibili mo. Itong mga sirang bagay ay maaring maayos pa. Bili. Kuya, 20 pesos, 5 sirang bagay, tatanggapin ko na, ayos ba? Kung hindi, alis na ako. 2 lang ang kaya kong kunin. Kung sa tingin mo ay okay, piliin mo. Ngunit pagkatapos ng bayaran, walang ibabalik. Ayos, si J. Salamat, Ate Si. Walang anuman, biyanan. Dapat lang, Ate Si. Basta't maayos ang pakikitungo mo kay biyanan. Masaya na si Ate Si kahit gaano pa karami ang gawin niya. Yenner, kumain ka na muna ng konti para may pangaliw. Ang dami mong pinagdaanan ngayong araw. Ma, paano ko nakalimutan pang ang kumain ng almusal? Lanan. Malapit na rin siyang mag-asawa. Dapat maging matatag sa pakikitungo sa iba. Huwag ka nang maging parang isang batang babae na padalos-dalos. Naintindihan ko na, Papa. Yung 200 yuan na yan, pera ng Papa at Mama mo na ipon para sa'yo. Ipon mo na lang. Huwag mong ipaalam sa batang yun. Ayaw na ni Papa. Kaya naming kumita habang bata pa kami. Kung sasabihin mong hawakan mo talaga. Anong nangyari kay Sanhi? Walang anuman, nausok lang. Kapatid, ito ba talaga ang gawa mo? Ang kapal ng kutson na ito. Madali lang sa taglamig. Paano naman sa tag-init? Ito ay isang panig na kutson. Baliktarin mo, magiging malamig na kutson. Kapatid, pagkatapos ng bagong taon, gawa ka ng kutson para sa ate mo. CJ. Hintayin mo akong magbukas ng pabrika pagkatapos ng taon. Kung gusto nyo, bumili kayo ng ilang kama. Pero huwag kalimutang bayaran ito ayon sa presyo aa. Malaki. Hahaha. Hindi na maaga.
Mabilis, kunin mo na si Luoyan. Kilalang kilala kita sa loob ng 15 taon. Ngayon, ikaw ang pinakamaganda. Ang kutso na ito ay sili. Ang sili ay hindi mura. Ayos lang, ginawa ko itong pangtag-init at pangtaglamig. Hindi ito mas mababa sa imported. Magaling ang batang ito. Kahit na ang kapatid ko ang nag-ayos nito. Hindi naman sigurado na mas maganda ang gawain ito. Tama, nagbibiro ka lang. Nagugutom ka na ba narito? Masarap. Tito, bakit ang dami mong lipstick sa mukha, ang bata na ito? Masyadong kuripot ang nanay ko. Ako na ang humalili, ako ang tiyuhin mo. Kailangan bang humingi ng pera sa'yo? Ibalik mo na. Saka na, ako'y tao ng malaking bagay. Mahalaga ba ang ganitong halaga? Pero talagang nagbago ka na. Naging hindi tapat ka na. Pwe, anong sinasabi mo tungkol sa akin? Kung naging tapat ka lang, maaari mong lokohin ang aking tiyahin na ganito kagandang asawa. Umalis ka na, maliit na babae, anong kalokohan ang iniisip mo? Asawa, pakinggan mo ako. Ayaw mong pakinggan ako. Ngayon, ang matres natin ay sobrang haba, nakakahiya. Pero nakikita ng lahat na maganda ito. Tama, may nag-order pa nga sa akin ng 2 kama. Kahit si master ko, si Kiao Sie, nagtatanong pa kung paano gawin. Wow, ang galing mo talaga. Kaya't balak kong magtayo ng pabrika ng muebles pagkatapos ng taon. Mag-produce ng mas maraming matres na sili. Sinuportahan kita. Ate at kuya. Bakit di nyo ako tinawag? Anong tatawagin? Kakarating lang din namin. Nakatulog ka ba ng maayos kagabi? Magpahinga ka muna. Nandito na ako at ang asawa ng panganay mong kapatid. Sobrang dami naman ito, kapatid. Hindi naman sobra. Nagbigay ng napakabigat na dote siyang Zebu. Hindi rin tayo dapat maging walang pakialam. Malt powder, kahit papaano ay dapat maayos ang ating mukha. Malt powder, makinig ka sa panganay mong kapatid. Makinig ka sa ate San, Mrs. Hahahaha. Parang may kakaiba sa kapatid ko ngayon. Ate, akala mo ba ay isang simpleng bagay lang yang bata na yan? Ang tatay natin ay nagtagumpay sa mga lugar na ito sa loob ng maraming taon. Kailan ba siyang nagkamali sa tao? Lalo na't, kahit si Tito Er ay hindi mapigilang purihin ang batang yan nang bumalik siya kahapon. Hindi pa ito sapat upang ipakita ang problema. Maaaring ang tatay ay isang marunong. Sa libu-libong pag-isip, tiyak na may isang pagkakamali. Tungkol kay Tito. Tungkol kay Tito. Baka kahapon ay nalasing siya. Ang mga sinasabi kapag lasing ay hindi dapat seryosohin, ha? Narito na, pumasok na. Kahapon, sinabi mo kay pangalawang kapatid na magtatayo tayo ng pabrika ng muebles. Totoo ba ito? Siguradong itatayo ang pabrika ng tatay at tiyuhin. Ngayon, marami na akong natanggap na mga order para sa mga kombinasyon ng kabinet at matres. Ako lang ang nakatutok dito. Kahit na walang tigil ang trabaho, hindi ko pa rin ito kayang tapusin. Ngunit hindi pa ito ang tamang panahon. Anong mga kondisyon ang kailangan? Hindi na natin pag-uusapan ng lugar, tao, at pondo. Ang pinakamahalaga ay ang mga patakaran at direksyon mula sa itaas. Bagaman may kaunting kaluwagan sa mga patakaran ngayon, magiging mainat ako para hindi malugmok. Nandyan ang kuya. Hindi ba pwede na sa pangalan ng barangay mo ito itayo? Sa pangalan ng barangay. Paano ang pagmamayari? Hindi malinaw ang pagmamayari. Kapag lumaki at lumakas na si Xiao Yuan sa negosyo, tiyak na maraming mga leech na tutukso sa kanya. Baka hindi na ito mapigilan. Hindi ba pwede kang maghanap ng ilang tao sa ilalim ng pangalan ng pagtanggap ng mga alagad? Tama yan, ama. Ngunit kakalabas lang ng aking kahoy. Sa ngayon, mukhang mahirap na may darating na mag-aral. Hindi yan mahirap. Madali lang ang maghanap ng ilang matatalino at masisipag na kabataan. Salamat, Itay. Walang anuman sa pamilya. Kapatid, ang ganda ng napili mong manugang. Sa hinaharap, tiyak na mas mataas ang kanyang tagumpay kaysa sayo. Ako'y isang tagapangalaga ng tahanan at isang opisyal ng ngayon. Ano ang maabot? Maliban sa mga nakababatang henerasyon. Ngunit si Xiao Yuan ang nangunguna. At swerte rin siya sa kapalaran.
na nakapag-asawa ng isang napakapotensyal na batang lalaki. Mabuti ba siya sa'yo? Mabuti naman siya. Ngayon, ang tatay mo at ang pangalawang tiyuhin mo ay sobrang hanga sa kanya. Huwag mo siyang palakihin ng palakihin. Hayaan mong sumakay siya sa ulo mo. Inay, anong sinasabi mo? Magkaibigan lang tayo. Kapatid na lalaki, maganda ang kama mo. Hindi pa nga nakakaabot ang mga malalaking syudad sa timog sa ganda mo. Lalo na yung unan. Mas komportable kaysa sa simpleng spring mattress. Kapatid, kailangan mo rin gumawa ng isa. Siyempre, kailangan ng malaking pera dyan. Pera ay hindi ang pangunahing problema. Ang problema ay wala akong oras ngayon. Maraming tao ang nag-order sa akin nitong mga nakaraang araw. Nagsimula sa 800 pesos. Hindi ko maiiwasan ang gastos at materyales. 800 pesos. Kailangan kong ibalik ang pangalawang kapatid mo. Pag-usapan natin ito sa ibang pagkakataon. Ayos lang. Ate, ingat kayo. Ate at kuya, itong baso ay para sa inyo. Sana ay maging masaya kayo sa inyong buhay. Lalo na para kay ate at kuya. Talagang lubos ang pasasalamat ko. Kapatid na lalaki ni Tia. Ikaw at ako. Nais ni Tia na makatulong sa akin, naiintindihan mo. Pero hindi gaya ng tulong ninyo. Sabihin mo lang kung magkano ang kulang. Babayaran ko ng dahan-dahan. Walang tulong. Talagang sakto lang. Ilagay, hindi naman maiiwasan ang mga regalo. Hindi, bawat gastusin ay susuriin ko isa-isa. Huwag mag-alala, nandito ang mga tunay na gastusin. Wu Mingjun. Nakaraang buhay. Ang pinakamagaling kong tauhan na natanggap ko 3 taon pa ang nakalipas. Ang pinakatapat na alagad ng imperyo ng negosyo. Bakit nandito ka ng maaga sa buhay na ito? Sabihin mo, anong kailangan mo? Walang anuman si Kuya Yuan. Gusto lang sanang tumulong. Kaya kong tiisin ang hirap. Kung hindi mo sasabihin ngayon, huwag mo nang sabihin kailanman. Huwag Kuya Yuan. Gusto kong maging estudyante mo. Matututo ako sa pagiging karpintero. Sige, tatanggapin kita. Guro, narito ako. Babalik ako ngayon para ihanda ang regalo ng pagiging estudyante. Hindi na kailangan ng mga formalidad. Hindi pwede, sabi ng tatay ko. Hindi dapat kalimutan ang mga kaugalian. Ang batang ito ay mas matanda kaysa sa bunso, hindi ba? Walang problema kung siya ang tatanggap sa bunso. Kung susundin ang henerasyon ng ating ama, talagang mas bata siya sa bunso. May isang henerasyong agwat. Walang problema kung siya ay magiging guro. Nang tawagin niya ako ng ganon, parang bigla akong tumanda. Hahaha. Huwag mong kalimutan. Naging guro na ako. Kaya ikaw ay naging guro na rin. Sabi ng tatay ko, kailangan pumili ng magandang araw para sa pagtanggap ng guro. Maghanda ka ng mabuti. Bakit ka bumalik? Naalala ko lang. Hindi ko pa natatapos ang trabaho. Talagang ang bahay ay hindi tahanan. Kailangan ng tao para maging tahanan. Anong uri ng diwata? Bakit di ka pa nagpapakita? Ikaw ang diwata dito. Alam mo ba na sa mga susunod na taon, naging mga salita ng papuri ang mga diwata? Kadalasan, hindi sapat ang mga babae para maging mga diwata. Tapos na ang mga gawain sa bahay. Pumasok na tayo sa loob. Panahon na para suriin ang kalidad ng kutson. Ano ba, ang sinasabi ko ay pumasok at manood ng telebisyon. Walang telebisyon na mas maganda sa'yo. Huwag kang magulo. Huwag kang maingay. Sinabi ng nanay ko na mag-ingat tayo sa pagtulog mamaya. Huwag matulog ng masyadong mahimbing. Baka may magnanakaw na pumasok para magnakaw ng regalo. Siguro nga, hindi na tayo dapat mag-alala. Naiabot ko na sa bayaw ko ang regalo. Saka may utang pa tayong 120 pesos sa bayaw ko. At saka ang 650 na yuan ng ilang mga ate. Sige, ibabalik natin lahat ng pera nila. Maliban sa pang-inganyo, mayroon pa akong higit sa 400 na yuan na ipon. Hindi na kailangang itabi para sa emergency. Sundin ko ang sabi mo. Madam, magdadala ako ng 2 isda kay Master para sa bagong taon. Hindi pa ba nagsimula si Mingjun sa pag-aaral ng Master? Masyado pang maaga ang regalo mo. Hindi pa maaga, guro. Mga ilang araw na ang nakalipas, nahuli ito sa palaisdaan. Diretso itong inaalagaan sa tangke. Ayos lang. Ito na ang tanda ng pag-aaral mo. Huwag ka nang gumastos pa sa susunod. Kung may oras ka, dumaan ka agad. Mahalaga na matuto ka ng mga kasanayan mula sa iyong guro. Ayos na. Anong trabaho ang dapat gawin ng guro ngayon? Sa bisperas ng bagong taon, anong trabaho ang meron? Uwi ka na rin. Magdiwang ng masaya at tahimik. Swerte.
Kung ayaw mong magluto ng hapunan sa bisperas ng bagong taon, bumalik ka na lang para kumain. Galing yan sa nanay ko. Maganda talaga ang sulat ng nanay. Mayroong kaunting alindog. Siyempre, ang nanay ko ay isang dating Syrianye. May mataas na edukasyon. Hindi kami pareho ng nanay ng kuya at ate ko. Iinan, sana hindi mo ako kinainisan. Saan ka naman nakakuha ng ganyang ideya? Kailangan ko ring pasalamatan ang nanay natin. Dahil sa pagbuo sa'yo na napakaganda at kaakit-akit. Huwag ka nang mag-isip ng marami. Dadalahin kita sa puntod para magsunog ng papel. Para makita ng mga magulang ang kanilang mahal na manugang. Magsaya tayo ng mabuti. Sige, maghahanda na ako. Bukas, huwag tayong pumunta sa bahay ng nanay ko para sa hapunan ng bagong taon. Gagawan kita. Sige, ipapakita ko rin ang aking galing. Gagawan kita ng nilagang isda. Maghuhugas ako ng kamay, pupunta ako para magpaputok ng paputok. Kakain na tayo. Ay, talagang gutom na ako. Bilang nag-aalaga, Pasko na. Magsalita ka naman. Mag-set muna ng maliit na layunin sa bagong taon. Maging milyonaryo. Sisikapin ko. Magkakaroon tayo ng anak. Sana sa susunod na taon, 3 na kaming magkakasama sa Pasko. Pwede yon. Hahaha. Gusto mong kumain bukas, gagawin ko para sayo. Yung isda ay may higit pa sa kalahati. Ang gulay ay masyadong maraming langis. Kailangan nating magtipid. At saka bukas, sa unang araw ng bagong taon, kakain tayo ng dumpling. Anong palaman ang gusto mong kainin? Gagawin ko para sayo. Wala akong pinipili, pwede na ang chives at itlog. Okay lang din ang labanos at tofu. Ang ganda-ganda talaga ng asawa ni Maestro. Talagang maswerte si Master. Talagang hindi magkapatid itong mag-asawa. Hindi sila pumasok sa isang bahay. Kapag nakumpirma na, gagawin niya ang lahat para mahalin ka. Sabi ng tatay ni Master. Ang ika-5 araw ng bagong taon ay magandang araw. Ang seremonya ng pagkuha ng guro ay nakatakdang mangyari sa araw na yon. Tingin mo, okay ba? Anumang araw ay okay. Pero simula sa ika-3 araw ng buwan, kung may oras ka, dumaan ka ng maaga. Sige, guro. Sumakay ka, papasanin kita. Hindi na, kaya ko nang maglakad mag-isa. Tara na, ang sapatos ko ay waterproof. Tingnan mo, tingnan mo. Ganoon kaalaga ng bayaw sa nakababatang kapatid. Talagang nakakainis. Anong ibig sabihin nito, Itay? Nandito na tayo ng matagal pero wala pang usapan. Yung mahirap na bata, bigla na lang umusad sa unahan. Magsalita ka na lang ng kaunti. Kamakailan, marami ang gustong gumawa ng mga dekalidad na kasangkapan at kama para sa kasal. Nasa syudad sila. At nagtanong na sa akin. Ngunit ang ilan sa kanila ay may hawak na mga treasury bond lamang. Hindi makapaglabas ng ganong kalaking pera. Kaya gusto kong itanong sayo. Kung maaari bang ipalit ang mga treasury bond sa pera para sayo? Treasury bond. Mga treasury bond. Ang kayamanan niyang baifang. Ang bagay na ito ngayon ay walang gustong kumuha, basurang papel. Ngunit sa malapit na hinaharap, ito ay magiging ginto na tumataas ang halaga. Ay, ito ay isang uri ng bond na inilabas ng Estado. Sinasabing ang interes ay 15% o higit pa. Ngunit noong una, walang gustong bumili. Pagkatapos, nang hindi natapos ang misyon sa itaas. Diretsong ipinasa sa bawat unit at individual. Maraming tao ang may hawak na 300 o 200. Gusto sanang ipasa sa iba. Pero walang gustong tumanggap. Basta't mahanap ka lang dito. Dahil sa iyong reputasyon, tatanggapin ko rin ang mga kupon mula sa gobyerno. Sige, kung handa kang tumanggap. Gagawin nating 75% na diskwento. Susunod ako sa utos ng ama. Ngunit baka may magsalita ng masama tungkol sa 75% na diskwento. Sino ang magtatangkang magsalita ng masama? Ang mga treasury bond sa kanilang kamay ay parang patay na pera. Ang pagtanggap mo ay malaking pabor na sa kanila. Sino ang magtatangkang magsalita ng masama? Papasok siya at makikipag-usap sa akin. Hindi na kita pahahabain. Mabilis na pumunta ka na sa guro mo para bumati. Hindi na kailangan palitan ang mga magulang. Nakahanda na sa bahay. Kukunin lang namin ni Loyan. Sa pagpunta at pagbalik na ito, ang daming nasayang na lakad. Bilisan mo na.
Hahaha, ikaw rin ay dumating na. Nga, naglakad lang ako dito. Mukhang maganda ang mood ng guro ngayon. Hindi ko alam kung nagpapanggap lang siya. Ang dami ng dumating na mga laruan. Siguradong hindi siya nagtipid sa mga sobre. Lahat ng nandito ngayon ay mga kakilala lang. Aba, may magandang balita akong ipapahayag. Ganito kasi yon. Noong nakaraang taon, lumapit sa akin si Director Chen ng construction station. Nais niyang ipagawa sa akin ang proyekto ng malaking bulwagan sa baryo. Naglaan ako ng oras para tingnan ang proyektong ito. Hindi maliit ang saklaw ng trabaho. Hindi rin maliit ang hamon. Dagdag pa, si Director Chen ay paulit-ulit na nagmamasid. Sang-ayon na ako. At maganda pa ang mga kondisyon. Pera sa trabaho, 5 piso araw-araw. Kasama na ang pagkain at tirahan. Sa 5 piso lang, mapapailing na ang mga kapatid at kasamahan ko. Pero hindi nila alam na ang kita ko sa isang set ng kombinasyon na kabinet ay halos 100. Lalo na noong ikinasal ka, Wu Yuan. Marami ka ng utang sa labas, no? Simula ngayong taon, sundin mo lang ang akin. Di magtatagal, mababayaran mo na. Maestro, huwag kang magalit. Gusto kong subukan mag-isa. Kapag hindi na talaga kaya, babalik ako humingi ng tulong sa'yo. Kailangan mo pa rin akong alagaan, di ba? Ikaw talaga. Huwag mong isipin na dahil nakabenta ka ng isang set ng Webbles, ay talagang magiging matagumpay ka na sa iyong kombinasyon ng kabinet. Hindi ka titigil hanggat hindi ka natatamaan ng pader. Sige, maghihintay ako sa araw na matamaan ka ng pader. May dala akong pera. Pumunta tayo sa tindahan at bumili ng prutas. Tama, baka gusto mo ring bumili ng kaunting asukal. Nadala ko na yon. Yenel, pwede bang pumunta si Gwen sa bahay namin sa bagong taon? Ayaw. Tio, nananakit ka. Hindi nananakit ang mga magulang. Tio, gusto kong pumunta sa bahay mo. Dito ka lang at mag-aral. Kahit ayaw mo, kailangan mong pumunta. Bata pa siya. Bakit mo siya ginaganyan? Mayroon ka bang litrato ng kombinasyon ng kabinet? O kahit anong guhit? May mga nagtatanong tungkol dito nitong mga nakaraang araw. Pero dahil hindi nila makita ang aktwal na bagay, hindi na ito napag-usapan. Pwede itong magkaroon. Ito ang deposito na ibinigay ng tindahan para sa mataas na uri ng kombinasyon ng kabinet. Kapatid ng asawa, sabihin mo sa akin ang totoo. Hindi mo ba ito sariling pera? Sabihin ko sa'yo. May pera pa sa bahay. Huwag niyong isipin na palaging tulungan ako. Totoo, tingnan mo ang mga bakas dito. Makikita mo pa ang nilalaman ng resibo na isinulat ko para sa iba. Saktong-sakto para gumawa ng mga katalogo. Mag-iwan ng isang kopya para sa'yo. Kaya't bilisan mo ang paggawa ng mga bagay na kumikita. Mas mabilis, mas mabuti. Kaya mo pang tumanggap ng mga treasury bond. Yun ay parang mainit na patatas. Huwag kang mag-alala, bayaw. Kung may gumagamit ng treasury bond sa inyo, deduct mo ito sa 70% na diskwento. Ipagkatiwala mo ang natitirang halaga para sa iyong kalayaan sa pagdedesisyon. Kung sakaling talagang makuha natin lahat ng mga treasury bond sa hinaharap, magiging devalued na ba ito at parang papel lang? Hindi naman, basta umabot na ito sa isang tiyak na bilang. Agad ko itong ayusin. Basang-basa na ang sapatos mo. Bakit hindi mo man lang sinabi? Para hindi mo pa ako tinatago. Ang hirap naman yan. Ano bang malaking bagay? Basta't isang tao lang ang nabasa ang paa. Mas mabuti na yun kaysa 2 ang nabasa ang paa. Umupo ka lang dyan, huwag kang gumalaw. Pupunta ako para magpainit ng tubig para sa paa mo. Sobrang sakit nga. Magkasama tayong magbabad. Huwag sayangin ang mainit na tubig na ito. Lalong dumadami ang mga order ngayon. Kailangan hatiin ng buo ang proseso ng paggawa ng kombinasyon na kabinet at Simmons. Para maging tuloy-tuloy ang produksyon. Ito ang magiging daan para sa hinaharap na pabrika. Ito ang daan tungo sa mas epektibong paggawa. Sabi ni tatay, gusto mong tanggapin ang treasury bonds bilang bayad. Kuya, dapat mong malaman kung paano tawagin ang bond na ito. Di ba? Kuya, alam ko. Mag-isip ako ng paraan para ayusin ito. Hindi naman ito malaking pagkatalo. Kung ganon, gagawin kong katulad ng sa bahay nyo ang kama ko. 800 na piraso ng mga treasury bond. Dagdag pa ang 40 na piraso ng cash. Mayroong buong 800 na piraso ng treasury bond ang kuya. Parang siya na ang naglalakad na rin. Kuya, pamilya tayo. Kaya't huwag na ang 40 na piraso ng cash. Kukunin ko na lang ang 800 na piraso ng treasury bond. Sama-samang trabaho at bayad. Kapatid ng asawa, talagang wala kang masabi. Ang pag-aasawa ni Luoyan sa iyo ay swerte niya. Ate, anong sinasabi mo? Bakit naman swerte ko? Sandali lang, maghuhugas lang ako ng kamay. Mag-usap kayo.
Sa wakas, nakuha ko na ang lutuan para sa'yo. Panahon mo nang ipakita ang iyong galing. Ikaw ang magluluto. Ako ang magdadagdag ng kahoy. Hayaan silang makakita. Ay, gusto ko rin kumain ng putahe ni Tio. Maaari ba akong pumunta sa bahay mo ng ilang araw, pamangkin? Palagi kang welcome. Bossy, gusto kong kumuha ng litrato. At marami akong kinuha. Gagawa ng ilang magagandang album. Kukunin mo ba ang malaking negosyo na 80? Ate, maligayang bagong taon. Ako ito, sariling alaga. Sariling at Sara. Maliit na pasalubong lang. Walang anuman. Yo, Maestro Xiaogu. Mabilis, pumasok na kayo. Nasa bahay ba si Director Liu? Hindi siya nandoon. Bakit, may kailangan ka sa kanya? Hindi naman ganoon. Ngayon lang kami dumaan. Nandito ako para pasalamatan si Director Liu. Para sa kliyenteng inirekomenda niya ilang araw na ang nakalipas. Pangalawa, nais kong humingi ng pabor sa nakatatandang kapatid. Naghahanap ako ng tao para kumuha ng promotional photo ng kombinasyon ng kabinet. Ganun ba, basta kuha lang? Ginoong Xiaowu. Talagang mataas ang kalidad at elegante ng set na ito ng kombinasyon ng kabinet. Matibay din ang kalidad. Sa mga nakaraang araw, tuwing may bisita sa bahay, lagi silang pumupuri. Lahat sila ay naiisip na bumili ng isang set. Si Ate Chen ay pangunahing nagustuhan ang set na ito ng purong handmade na kabinet. Sakto rin ito para sa mga taong katulad mo. Sa ibang mga tahanan, hindi ganito kaganda ang epekto. Ginoong Xiaowu. Bilang karagdagan sa set na ito ng mataas na kalidad na kasangkapan. Ano pang mga kasangkapan ang kaya mong gawin? Naghihintay ako sa salitang iyon mula sa iyo. Hindi ko kayang itago sa iyo, Ate Chen. Kakatapos ko lang ikasal. Wala akong maibigay sa asawa ko. Kaya't nag-isip ako ng mabuti at gumawa ng isang kama para sa kasal. Gumawa ako ng kasamang matres na simo. Pwede sa taglamig at tag-init. Labing-labing na tuwang-tuwa ang asawa ko. Lahat ng kamag-anak na dumalo sa kasal ay nagsabi na maganda. Marami ang humiling na magpadala ako ng isang set para sa kanila. Talaga. Katuwa naman. Bibigyan ko si Master He ng larawan ng kama mamaya sa bahay. Kung interesado ka, maaari kang sumama sa akin para tingnan. Ayos lang ba yon? Walang problema. Kapatid na Chen, ikinalulugod namin kayo ay makadalo sa aming tahanan. Sige, ayusin ko na ito at sasama na ako sa inyo para makita. Oy, Chen Chai. Anong hangin ang nagdala sa'yo dito? Nalaman ko na si Xiaowu ay ang iyong bunso. Ay, ang ulo ko. Dapat ko nang naisip iyon. Direktor ng opisina ng Water Resources Bureau. Nang minamahal. Kapatid, kailan ka ba tahimik na umakyat sa mataas na sanga na ito? Ginoong Xiaowu. Gusto ko rin ng isang set na ito. Kasama ang kama at kutson. Sage, Chen. Kaya, yung tao na dinala ng tiyuhin mo, siya ba ang ipinakilala mo? Siyempre hindi. Hindi ko siya kilala. Malaki ang impluensya ng tiyuhin mo. Kahit ang tatay ko, iba ang tingin sa kanya. Miyaw miyaw, anong ginagawa mo sa syudad? Nasa pabrika ng tatay ko ako, may maliit na posisyon. Kumita lang ako ng mahigit 40. Halos hindi na makalabas. Walang anuman sa bagong taon. Ikaw, Tia. Noong mga nakaraang taon, tumulong ako sa Sericulture Station. Sa pagtatapos ng taon, abala lang ako ng 4 o 5 buwan. Pagkatapos ng bagong taon, hindi na ako maghahanda. Magsisilbi na lang ako sa iyong tiyuhin ng maayos. Gumawa ng mga maliliit na trabaho sa pananahi. Hayaan mong bigyan ka ng sweldo ng tiyuhin mo. Anong sweldo ang ibibigay? Lahat ng kinikita ko ay para sa tiyahin mo. Sino ang maniniwala? Seremony ng pagkuha ng guro sa Makalawa. Ano ang dapat ihanda? Hindi na kailangang maghanda ng espesyal. Ang seremonya ng pagtanggap sa isang magpapalayok ay napakasimple. Sa pinakamasimple, isang tapik lang sa ulo. Paggalang sa tsaa, wala kaming ganitong tasa. Pwede nang hindi mag-alay ng tsaa. Oy, ang tiyuhin mo ay may nag-aalay na sayo bilang guro. Hindi lang yon. At saka, siya mismo pa ang lumapit sa akin para magpasakop. Inilaan ng pangatlong bayaw. At ng biyanan din. Isang alagad ng kabutihan. E di ikaw na ang tangseng. Miyaw miyaw, bakit hindi ka nalang mag-aral sa guro?
Hindi para sa iba. Ayaw ko lang maging tangseng. Ayaw ko kung mag-aaral ako sa guro. Iyon ay dahil sa pagtuturo ni Che sa akin. Matutunan ang mga kasanayan ng babae. Kamakailan lang, maraming bagong kasanayan ang natutunan ni Che. Pagpapasalamat sa Ancestor Master. Ikalawang pagbibigay galang sa Master. Ikatlong pagbibigay galang sa Mistress. Kayo, ilan sa inyo, ay pumasok na sa formal na pagtuturo? Ayon sa panahon ng apprenticeship, kailangan ng 3 taon bago makapagtapos. Sa panahon ng iba, ang mga apprentice ay para lamang sa pagkain at inumin. Walang sweldo. Sa akin, may kaunting pagbabago. Basta't makakapagtrabaho kayo. Babayaran ko pa rin kayo. Isang prinsipyo lamang. Isang pangunahing prinsipyo na napakahalaga. Iyon ay ang kaligtasan muna. Mga dikuryenteng baril, palakol, lagari. Lahat ay napakatalas. Huwag maging pabaya. Dapat kayong magkaroon ng paggalang. Sa kaalaman tungkol sa mga kasangkapan. Dapat ito ay kasing lalim at kaalaman tulad ng sa inyong mga kapatid. Hawakan mo lang, malalaman mo ang lalim. Ito ang itinuro ko sa inyo. Ang pagkilala sa unang kasangkapan. Ano ito? Nawala na ang 500. Walang anuman, kapag naubos, mag-isip ako ng paraan. Huwag mag-alala. Hindi. Mukhang nagbuntis na siya. Ano bang mayroon? Magkakaroon na ako ng anak. 10 araw o kalahating buwan pa lang ang nakalipas. Anong makikita sa ospital? Sayang lang ang pera. Huwag nang mag-alinlangan. Bukas, pupunta tayo sa ospital para tingnan. Mas may otoridad ang doktor kaysa sa atin. Dapat tayong maniwala sa doktor. Ano kung nagpasikat ako mag-isa sa nakaraang buhay? Sa buhay na ito, hindi ko kayo papayagang magdusa kahit kaunti. Ang iyong asawa ay talagang buntis. May sakit sa puso ba? Mga chronic na sakit tulad ng alta presyon at kasaysayan ng namamana na sakit. Wala. Mayroon bang dapat tayong bigyang pansin sa hinaharap? Sa unang 3 buwan, ang pinakamahalaga ay ang pangangalaga sa bata. Ang pinakamahalagang dapat mong bigyang pansin ay ang pagkontrol sa sarili mo. Sa unang pagbubuntis ni Luoyan, hindi ko ba siya maasikaso? Umaasa ka bang kayang gawin ito ng isang lalaki? Sa nakaraang buhay, si Xiongwen ay nagpakasaya at hindi nag-ingat, nahulog sa tubig at nagdusa. Naging isang sakit na hindi kailanman makakalimutan ng pamilya ni Sanji. Napakabuti, si Sanji ay maninirahan sa bahay ko kasama si Xiongwen. Hindi lang niya maalagaan si Luoyan. Mas nakapagpapalaya pa siya nang hindi nasasaktan ang mga sundalo. Naalis niya ng tuluyan si Xiongwen Cheng sa mapanganib na ilog. Nabukasan ko na ang problemang ito. Sige, Ate San. Muling magpapagod ka na naman. Si Luoyan ay anak ng aking kapatid na lalaki at babae. Huwag mo nang pag-usapan ang mga walang kwentang bagay. Magpahinga ka ng maayos. Aasikasuhin ko na ang mga magulang. Tingnan mo kung gaano ka maalaga ang kapatid ko sa'yo. Kailangan mong ipaglaban ito. Magbigay ka sa kanya ng isang malusog na batang lalaki o batang babae. Mama. Anong nangyayari, Xiao Yuan? Bakit ang dali-dali mo? May balita si Ma na buntis na siya. Ano ang sinasabi mo? Ay naku, mga bata kayo. Walang paghahanda para sa ganitong malaking balita. Hindi, kailangan kong mag-ayos ng mga bagay agad. Ma, nandito na ang ate ko, lumipat na siya. Nandyan siya para alagaan si Ma, kaya huwag kang mag-alala. Kailangan ko ring tingnan siya. Sige, sumama ka sa akin. Babalik ako. Para ihatid ka pabalik. Ngayon, iwasan mo ang labis na kalungkutan o kasiyahan. Dapat maging kalmado at matatag ang iyong damdamin. Walang kalungkutan, walang kasiyahan. Naiintindihan ko, nanay. May kailangan ka ba? Anong gusto mong kainin? Huwag matakot gumastos, hayaan mo siyang bumili. Sige na, Ma. Ay naku. Talagang maghihirap ang anak ko. Magiging anak siya sa katapusan ng taon. Kailangan talagang maibenta ang 6 na set ng mga kabinet at mga 10 set ng matres. Kailangan itong gawin agad. Kahit na ang pagkuha ng mga outsider ay maaaring magdulot ng pagkalat ng teknolohiya. Pero hindi naghihintay ang malakas na hangin. Kailangan mong humanap ng mga bihasang tao. Kuya Yi, basta willing kang tumulong. Sahod ay 5 yuan araw-araw. Buwan ng bayad. Hehe, sino ba ang mas matanda sa atin? Matagal na tayong magkapitbahay. Hindi ka ba pwedeng maniwala sa akin? Bukod pa rito, plano kong kumuha pa ng isa pang kasama. Pero sa kabuuan, kapag wala ako, siguradong ikaw ang pangunahing tao. Ako ang bahala sa iyo. Kahit gaano pa kapuyat, kailangang alagaan ang katawan. Kung ganito ang magpapatuloy, paano pa asahan si Luyin at ang mga bata sa iyo? Magtiwala ka, Atres. Naitawid na natin ang pinakamahirap na bahagi.
Katatapos lang naming maghatid ng 3 kombinasyon na kabinet ngayon. Bayad na ang lahat. Hindi lang napunan ang naiwang utang sa pagbili ng plywood noon, kundi nakapag-ipon pa tayo ng 1,000 na salaping pambansang bono. Halos maubos na yung kahoy sa kulungan ng baboy. Kailangan pa nating bumili ng plywood sa susunod. Mukhang kahit kahoy ay kailangan pang bilhin ng sabay-sabay. Sa kasalukuyan, may natitirang 3 set ng mga kombinasyon na kabinet. At 5 set ng mga materyales para sa mga matres na naihanda na. Kapag may pumasok na umorder, kailangan nang bumili ng ibang kahoy. Sabi ng tatay tungkol sa pagbili ng kahoy. Kailangan mo, sabihin mo lang sa kanya. Kumain na ako. Gawa ito ng ate ko. Huwag kang magpabaya sa sarili mo. Kami ng nanay ko ay umaasa sa'yo. Kung tungkol ito sa kahoy, sabihin mo kay mama na pumunta. Sasabihin ko na lang sa kanya. Mas mabuti pang ako na lang ang pumunta. Sa wakas, ito ay tungkol sa ama. Hindi ko dapat masyadong ipagwalang bahala. Nakikita ni Sanji na sobrang hirap niya. Sobrang nasasaktan ako. Walang anuman. Ito ang dapat gawin ng isang tunay na lalaki. Kailangan lang makayanan ang panahong ito. Tungkol sa kahoy, sabihin mo na lang. Bakit pa kailangang sa gitna ng gabi? Magpunta ka ng personal. Itay. Maliban sa kahoy, gusto ko ring bumili ng pulang ladrilyo mula sa pugo ng ladrilyo. Mag-order din ako ng semento at buhangin. Kung makakuha pa ako ng bakal na bakal, mas maganda. Hindi naman kailangan ng sobrang daming bagay. Balak mong magtayo ng tower, ha? Tatay, parang nararamdaman ko na tataas ang presyo ng mga materyales sa konstruksyon. Basta't balang araw, kailangan din talagang i-renovate ang bahay namin. Mas mabuti nang mag-order na at ilagay lang ito. Siguradong hindi kami malulugi. Tataas ang presyo. Malapit na ang malaking pagtaas ng mga presyo. Hintayin na lang ang pagbaha ng mga presyo. Ang mga materyales sa konstruksyon, isang araw ay sobrang taas na ng presyo. Sigurado akong makakakuha ako ng benepisyo sa pagkakataong ito. Tatay, pwede akong gumawa ng promissory note. Akala ko kakalabas mo lang ng pondo. Makakapagpahinga ka ng ilang araw. Hindi ko akalain na ayaw mo talagang maghintay kahit isang araw. Natatakot kang hindi maging mabigat ang pasanin mo. Tatay, para sa mga pangarap kaya ko pa. Sige, alam ko na. Umuwi ka na. Dalhin mo yung 2 bag ng gatas sa bahay. Ito ba talaga ang tunay na huwang-huwali na kahoy? Pag-ayos ng napakamahal na huwang-huwali na upuan ni Taishi. Basta magaling ang disenyo ng tenon at mortise. Siguradong perpekto. Pag umuulan na bukas, ituturo ni Tio kung paano mag-float sa tubig. Ang pagkakabit ng nakaraan ay dito sa tag-init. Ganap na naputol ang pag-iisip ni Hadiyama. Malapit nang umuwi si San Jaiming. Kailangan nating pasalamatan siya ng mabuti. Nagawa ko ng kasuotan si Xiang Wen Xiongwu. Tingnan mo, magdadagdag pa tayo ng bagay para sa bata. Pero mas mahalaga ang magdagdag ng bagay. Iniisip ko lang, maaari bang iwanan si Xiong Wen sa bahay? Nang mas matagal na panahon, nangako akong turuan siya ng paglangoy. Pero hindi ko pa siya natuturuan. Gusto ko talagang iwanan ang batang iyon. Talagang kaakit-akit siya. Dagdag pa, si Miao Miao ay dumating para tumulong sa akin sa paggawa ng mga takip ng kutson. Kaya't kayang-kaya na namin sa bahay. Hindi ko alam kung gusto ng bahay ni Sanjay. Bukas kakausapin ko si Sanjay. Tama, nagpadala ng mensahe si Itay. 300 piraso ng pulang ladrilyo. 1 truck ng semento. 3 truck ng buhangin. At yung kaunting bakal ay naipadala na. Tanungin natin kung kailan tayo magbabayad. Sabi ni tatay na hindi pwedeng mahuli hanggang katapusan ng taon. Kaya huwag kang mag-alala, tatay. Siguradong makukumpleto bago magtapos ang taon. Gamit ang apo niya bilang garantor. Huwag ka nang magpasikat, walang kwenta. Ang dami nitong dokumento. Kakasya na ito pangitay ng maliit na bahay. Tatay, hindi ko alam kung anong balak mong gawin. Tatanungin kita. Malalaman din natin sa tamang oras. Pagbalik ni Sanji, bantayan mo si Xiaowen. Paalisin mo ang batang ito sa mga tubig. Sobrang dami ng tubig sa paligid nyo. Huwag hayaang si Xiao lang ang nagbabantay. Walang problema, marami namang bata sa amin. Wala namang narinig na may nangyaring masama sa mga bata. Huwag na lang nating ipasok si Xiaowen sa kindergarten. Pwede na siyang pumasok sa maliit na klase sa edad niya. Bakit pa mag-aksaya ng pera? Kahit na ngayon, dalhin siya. Magkasama ang mga batang nasa malaking klase at maliit na klase. Kaya hayaan na lang natin si Xiaowen na manatili sa bahay ng mas matagal. Saktong matututo pa ako sa kanya ng paglangoy na hindi ko pa natuturo. Sobrang abala mo kasi. May oras ka bang turuan siya? Hayaan mo na lang si Xiaowen na manatili, Sanji. Saktong-sakto, dala ko rin si Miao Miao. Sanji, pag umalis ka na, makakapag-stay na ako sa bahay ng tiyo ko.
Huwag kang mag-alala, ako ang mag-aalaga kay Xiaowen sa gabi. Ang kamatayan sa nakaraang buhay ay nangyari noong Mayo. Basta't maipipigil ko ang batang ito na manatili sa tabi ko. Sino kaya ang lakas loob na manghuli ng tao sa tubig? Anong nangyari kay ate? Ngayon, sa aming baryo, ang pangatlong anak ni Sun Lao Mao sa bahay nila ay dinukot ng multo sa tubig. Nung narinig ko ang tungkol dito, naalala ko yung paalala mo noon, at nakaramdam ako ng takot. Salamat na lang at naiwan si Xiao Wen dito ng matagal. Kung hindi, baka magdulot ito ng malaking problema. Talagang makakamatay ito ng matanda. Nagpasya na ang nayon na punuin ang tubig doon. Lahat ng lugar na mas malalim sa baywang ay papalibutan ng bakod. Nakipag-usap na ako sa kapatid mo. Pagbalik ni Xiong Wen, ipapadala ko ang kanyang lolo para tumulong magbantay. Nanay, ayaw kong umuwi. Mukhang nalimutan mo na ang iyong tahanan. Sabi ng mga ninuno, hindi pinapansin ng aso ang kahirapan ng bahay. Hindi pinapansin ng anak ang pangit ng ina. Xiao Wen, hindi ito tama. Hahaha. Talagang hindi ko pa rin maalis ang takot hanggang ngayon. Noong dati, tuwing dumarating ang tiyuhin, nakikita si Xiao Wen na naglalaro sa tabi ng tubig. Palagi siyang pinapalo nito. Magaling ang tito mo sa laban. Nandito na ako. Ate Chen, ikaw ang nag-book ng kama. Mabilis lang ang kama, mga 5 araw okay na. Hindi mo na kailangang magpunta ng madalas. Hindi ka ba nagtitiwala sa akin sa trabaho? Hindi ito dahil sa hindi kita pinagkakatiwalaan. May narinig akong bumibili ng isang huwang-huwali na upuan ng guro. Pumarito, mag-usap tayo. Maestro Xiaowu, yung matandang lalaki ay nakita ang aming kombinasyon na kabinet. Lubos siyang humanga sa iyong kakayanan. Pinakita ko rin sa kanya ang larawan ng aming upuan ni Taishi. Lubos siyang natuwa sa kalidad nito. At lalo na sa mga detalye ng pagkakagawa mo. Sayang, wala nang mas mahuhusay pa. Siya ay isang bagay na naayos lamang. Dahil sa iyong tapat na pagsasabi. Nagpa siya ang matanda na mag-alok ng 5,000. Ano sa tingin mo? Itong naayos na upuan. Kung maayos ang pagkakapak. Tiyak na makakabenta ito ng higit sa 6,000. Ngunit sa ngayon, tila malas. Kailangan agad ng malaking pondo ang teritoryo ni Tangye. Ang cash flow ang tunay na susi. Hindi ako gagamit ng sobra sa pagkakataong ito. Dahil kay Chen Deji, susuko ako. Pinangako ko na. 5 set ng kama, 2 set ng kombinasyon na kabinet. Kasama ang huwang-huwali na upuan ni Taishi. Bawas ang sahod ni Lauday at ng mga alagad niya. Netong halaga sa papel. Kasulukuyang pera, 9,100. Bond sa gobyerno, 6,100. Kabuang halaga, 15,200. Ang galing mo talaga. Noong nakaraang taon, sinabi mong magiging milyonaryo ka. Hindi pa naniwala ang iba. Akala ko ay hindi pa aabot ng kalahating taon. Natapos mo na agad. Kasama ka rin sa tagumpay nito. Sa wakas, makakapahinga ka na ng maayos. Tingnan mo ang panahon na yon. Naging payat ka na sa pagod. Hindi pwedeng magpahinga. Ako'y bata pa. Saan ako makakapahinga? Hindi mo pinapahalagahan ang iyong katawan. Kung mapagod ka ng husto, ano ang mangyayari sa akin at sa bata? Sino pa ang maaasahan? Ayos lang ako, di ba? Napakaganda ng aking katawan. Masarap kumain. At saka, huwag mong kalimutan. Binilihan tayo ni tatay ng ganitong maraming materyales at kahoy. May utang pa tayo ng halos 2,000 piso sa materyales. Hindi pa mapupuno nitong halagang ito ang butas na ito. Ano ang plano mong gawin? Huwag kang mag-alala, maglalabas lang ako ng kaunti. Ipapalit ko ang mga bond sa gobyerno. Para maging pera. Hindi ka magtatrabaho, hindi ka mapapagod. Kumbaga, magpapaakyat lang. Saan tayo pupunta? Siyempre, pupunta tayo sa Shanghai. Mabilis, bumalik ka at magpalit ng lumang damit. Isama mo rin ang lumang damit. Bakit, guro? Mahirap makapunta sa malaking lungsod. Bakit hindi natin suotin ang magandang damit? Magsuot ng lumang damit. Hindi ba't mas lalo tayong tinitingnan ng mga tao sa lungsod? Kung nakasuot ka ng maganda, titignan ka naman ng mga tao sa lungsod. Maging interesado ang mga magnanakaw sa'yo. Hindi ka natatakot na manakawan. Ang takot mo ay kung mapansin ka ng magnanakaw. Tayo na dalawa ay nasa labas. Kaya mo bang makipaglaban sa 10 o 8 tao? Guro, hindi ito Shanghai. Ito ay Gusu. Kung magiging maayos, makararating tayo sa Shanghai ngayong gabi o bukas. 1,100 yuan para sa mga bagay na ito. Bibili ka ba? Bibili.
Kunin lahat, kunin lahat. Nahanap na. Ito ang pinakamatinding pinagmumulan ng pambansang salapi sa Shanghai. Tama ang kalkula ni Master. Lahat ay naisip na niya. Ilang milyon ito? 1.08 milyon. Tama, 1.08 milyon talaga, Master. Kasyang-kasya na mabili ang buong baryo. 2 buwan na tumawid sa linya ng buhay at kamatayan. Mula sa 16,000 na puhunan, umabot sa 1,080,000. Hindi lang ako nagtagumpay. Nakuha ko pa ang mga benepisyo ng panahong ito sa sukdulan. Napanatili ko hindi lang ang buhay ni Luoyan at Xiao Wen. Gusto ko rin kayong gawing pinakamaswerteng babae at bata. Ipinag-ipon ang lahat ng pera sa savings account ng pambansang remittance. Naiwan lang ang ilang daang piso para sa pamasahe. Mag-empack ka na. Uwi na tayo. Ispak ang sasakyan na ito. Nagastos ng buong 200 yuan. Para kang nagpuputol ng laman at nagtapon ng pera. Sabi ni Yao Jian sa telepono. Kumikita siya ng malaking pera. Gaano kalaki ang kinita niya para magwaldas ng ganito? Ang laki ng bag na ito at ang bigat na bumabagsak. Kung puno ito ng mga 1,000 yuan na barya, siguradong mahigit 100,000. Hindi nakapagtataka na gumastos ng 200 yuan para sa sasakyan. Ganitong kalaking halaga. Kaligtasan muna. Tingnan mo ang kanilang reaksyon. Hindi dapat malaman ni Luoyan ang malaking perang ito ngayon. Buntis siya. Kung sakaling magdulot ito ng labis na pagkabigla, maaaring magdulot ito ng masamang epekto. Ngunit ang pangatlong kapatid at ang kanyang asawa ay may malaking utang na loob sa akin. Mas mahalaga pa sila sa mga magulang. Walang itinatago sa kanila ang aking mga lihim. Wala kang ginawa, bunso. Ano bang labag sa batas? Magkano ito? Mahigit 1,000,000 siguro. Huwag mong ipaalam kay Luoyan agad ang ganitong kalaking pera. Si Luoyan ay nagdadala ng kambal. Walang halaga ang kahit gaano karaming pera kumpara dito. Ate San, anong sinabi mo? Sinasabi ko, maswerte ka. Nagdalang tao ang asawa mo ng kambal para sa'yo. Mabuhay ang asawa ko. Kuya, kailangan pa bang ganito? Gawin natin kung ano ang nararapat. Sa susunod, kapag nangailangan kami ni tita ng pera, pwede kaming humiram sa'yo. Pero hindi pwedeng ganito kalabo-labo. Na sinasamantala mo lang ang kababaan mo. Sige na, bayaw. Hindi na ako mananatili sa bahay mo. Sige, hindi na kita hihintayin. Walang anuman sa sasakyan. Maghahanap ako ng sasakay pabalik. Tama, dito kay Luoyan. Dapat mong tiisin ang dapat tiisin. Tandaan mo ang sinabi ng ate mo. Lahat ay para kay Mama Ran. Ikaw rin. Bumalik ka at huwag sabihin kahit kanino. Para hindi ka magdulot ng problema sa iyong master. Alam ko na. Kaya, ang pinakamalakas kong tiya. Umupo ka na at magpahinga muna. Kung tumayo ka pa dyan, magiging bato ka na ng pag-asa. Mas komportable akong nakatayo dito. Sino ba ang maniniwala? Miyaw miyaw. Tara, tingnan mo kung bumalik na nga ang mga tito mo at tita mo. Yung tita ko, sakay ng kotse. Mahal na mahal ang bayad mula sa bayan, hindi bababa sa 20 pesos. Kaya ba ng tito ko na gumastos ng ganito? Hahaha. Kasama kita ng matagal. Itong perang ito ay para sa sweldo mo. Huwag masyadong magsalita sa iba. Hindi naman kailangan ng ganito karami, guro. Wow, ang generoso ng tiyuhin. Kumita ka ba ng kaunting pera? Sasabihin ko, matatakot ka. Iyan subukan mong magsalita. Asawa, talagang kahanga-hanga ka. Kaya mo pang ipanganak sa akin ang kambal. Paano mo nalaman? Dahil hindi kampante si Sanjay. Dinala niya ako sa ospital ng bayan para magpa-check up. Noong una, akala ng doktor medyo magulo ang tibok ng puso ng sanggol. Ngunit nang ginamit ang bagong makina, natuklasan ito. Nalaman ko na kambal pala. Tinanong ko na ang nanay ko. Yung malayo kong tiyahin ay nanganak din ng kambal. Maayos ang lahat, ligtas ang ina at mga anak. Mukhang may ganitong gene sa pamilya ng nanay ko. Kailangan ko ring magpursige. Kung hindi, paano naman hindi nagkaroon ng kambal na anak ang biyanan ko? Noon, maingat mong upuan ang iyong tiyo-in-law. Maayos na nakaupo si tiyo-in-law. Siguraduhin mong nakaupo ng maayos. Lahat ng kinita ng asawa ko ngayon ay nandito na.
Sa kabuuan ay 33,000. Magkano? Hindi pa 2 buwan. Si Tio ay kumikita ng higit sa 1,000 bawat buwan sa ibang lugar. Kahit na ibigay ito sa iba, iyon ay marami pa rin. Iyon ay talagang marami. Anong hanap buhay ang makakakuha ng ganitong kalaking pera sa ganitong maikling panahon? Hindi ba't ang lahat ng perang ito ay legal na kinita mo? Siyempre, ito ay legal na kita. Sa kabutihang palad, nakinig ako kay Ate San. At nagbigay lang ng maliit na halaga. Kung hindi, baka matakot talaga ang kambal. Hindi na sana ako magsisisi. Kailangan kong mahigpit na itago ang 4 na passbook na ito. Pagkatapos manganak ng anak. Asawa, huwag mong tingnan na sobra na ang pera ngayon. Pagbawas sa materyales na binili ni tatay na utang natin. Kailangan na lang ng 1,000 piraso. Maliit na layunin na rin yon. Masaya na ako sa kita. Ipinagkatiwala ko na sayo. Tara na, halos mamatay na ako sa asim. Ikaw, si Owen. Auntie, ayos lang ako. Mas masarap pa ang pagkain dito kaysa sa karaniwan sa bahay. Simula sa hapunan ngayon, kailangan may isda o karne sa bawat pagkain natin. Itong bagay na ito ay ipapasa kay Meow Meow. Ang pera ay kukunin mo sa tiyahin mo. 10 piso bawat araw. Alam ko na may laman ang aking mangkok. Kung meron ka, itabi mo rin. Ayon sa iyong kasalukuyang nutritional quota, kailangan mong kumain ng 3. Asawa, ngayong gabi ay mag-aayos ako ng mga bayarin kasama si Itay. Yung 20,000 pesos, pakihanda mo. Naiintindihan, bumalik ka ng maaga. Mag-ingat kayo sa mga bagay-bagay. Kung ano pang mga kasangkapan ang kailangan sa workshop. Airport nyo sa akin at ako ang bibili. Bibili ako ng 2 pang electric planer para sa pabrika. Kung may kailangan ka pa, sabihin mo lang sa akin. Hindi ako natatakot na sipain mo ako. Natakot ako na mahulog ka. Hahaha. Laoyang. Sa tingin ko, mas magaling itong anak na babae mo kaysa sa 2 anak mo. Baka mas mabuti pang huwag mo nang ibigay ang kayamanan mo sa mga anak mo. Iwan mo na sa kanya. Ako rin naman. Si Uncle Tsu at Uncle Lee hindi magpapahayag niyan. Ang ari-arian ng tatay ay para sa kanilang mag-asawa para magpahinga. Kami bilang mga nakababata ay hindi naghahangad niyan. Sa pagiging kaya mong sabihin yon, ibig sabihin talaga na mas magaling ka kaysa sa 2 anak niya. 3, pakisabi sa tatay mo. Ngayon gabi, ang mga pulang ladrilyo at buhangin. Ang pera para sa semento at kahoy ay dapat ay clear. Maging saksi ka para sa akin. Sige, okay lang. Mas mabuti kaysa sa inaasahan ko. May pag-asa. Kahit gaano pa kalaki ang pag-asa, nakadepende pa rin ito sa suporta ng tatay mo. Sa panahong ito, kung wala ka at sinanay na nag-aalaga kay Loyan, maaari akong mag-relax sa labas. Sa isang pamilya, hindi tayo nag-uusap ng ibang bagay. Bumalik ka ng maaga mamaya. Mag-inuman tayong 2. Pag-usapan natin ang mga taos pusong bagay.